Wala silang ginawa kundi siraan si VP Sara Duterte. Paano kaya niya sasabi dito na maghatid si VP Sara Duterte ng fake news doon sa mga Filipino community sa Qatar? Kahit ano pang paninira nila, hindi po magbabago ang tingin ng taong bayan kay VP Sara Duterte dahil si VP Sara Duterte ay nagtatrabaho po ng maayos. Nagtatrabaho po ng maayos. Yung mga sinasabi nila dito, sila yung nag-fake news. Sila yung gumagawa ng fake news, gumagawa ng kwento para masiraan si VP Sara Duterte. Tatlong comment na yan ng mga anti-Sara Duterte. Sasagutin natin. Sila ang gumagawa ng fake news para masira si VP Sara Duterte. Gumagawa ng kwento. Lilipad po si VP Sara Duterte patungo sa Qatar para bisitahin po ang Filipino community doon at magkaroon po sila ng isang salo-salo doon sa Qatar. Ayon dito sa News 5 na balita, lilipad patungong Qatar si Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, May 26 upang bisitahin ang mga Pilipino roon. Ayon sa Office of the Vice President, magkakaroon ng isang salo-salo ang Filipino community sa Doha kasama ang Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Bibiyahe rin si VP Sara Duterte sa Dahig para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang Filipino community sa Netherlands. Yan po mga kababayan. At ito pa mga kababayan, pwede na pong mag-oath si Pangulong Rodrigo Duterte. Mamaya, pakinggan din po natin ang pahayag ni Secretary DILG Remulla. May sinasabi po siya na pwede po makapag-oath si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Dahig. Bago po natin yan na papakinggan yung pahayag ni Secretary Junvic Remulla, basahin po na natin yung mga comment dito na nagsasabi dito na si VP Sara daw ay nilulusta yung pera pupunta kung saan saan. Pakinggan pa, basahin po natin yung mga comments at sasagutin po natin yung mga comments nila. Grabe po mga comments na to. Ang sabi nito ni Vince Bird, yung sumisweldo ka at binibigyan ng pundo galing sa buwis ng taxpayer pero wala ka namang ginagawa kundi mangulimbat at maglustay. Tingnan natin yung profile niya kung totoong ano ito. Wala, naka-block po siya, naka-block. Nagtago po. Ngayon sagutin po natin yung sinasabi niya na sumisweldo daw si VP Sara Duterte sa pundo galing sa buhis ng mga taxpayer pero wala namang ginagawa kundi mangulimbat daw o maglustay daw ng pera si VP Sara Duterte. Baka hindi po niya alam na napakaraming naitayong office satellite si VP Sara Duterte. Marami po at yung pagpunta niya sa Qatar, hindi po yan basta pumunta doon at mamasyal. Pupunta po yan si VP Sara Duterte sa Qatar para bisitahin ang Filipino community doon. Para malalaman po ni VP Sara Duterte kung ano ang problema doon o may mga problema ba doon ng mga Pilipino. Konsultahin po niya yan, hindi basta-basta pupunta lang siya doon para lang magsalo-salo sa pagkain. Hindi po, dahil po tatanungin na yung mga Pilipino doon kung may mga problema o anong kailangan. Yan po ang totoong nagsiservisyo sa bayan. Hindi yung pupunta sa ibang bansa para lang manood sa karira. Diba mga kababayan? Itong comments na to halatang ano talaga anti-Duterte o anti-VP Sara Duterte. Wala silang ginawa kundi siraan si VP Sara Duterte. Ay, hindi pa nga napatunayan na naglustay si VP Sara Duterte ng pera, hinuhusgahan na po nila. Ngayon basahin po natin yung isa pang comments dito kay Alex Gabriel. Maghahatid lang ng fake news sa mga OFW, kita mo. Itong mga naninira kay VP Sara Duterte, biruin mo, sinabi dito ni Alex Gabriel, maghatid lang daw si VP Sara Duterte doon sa Qatar sa mga Filipino community ng fake news. Yun ang sabi niya dito. Kita mo lang. Paano kaya niya sasabi dito na maghatid si VP Sara Duterte ng fake news doon sa mga Filipino community
sa Qatar. Tingnan natin yung profile niya. Baka naman trolls lang ito. Wala, nakalock din po siya. Di ba? Ito yung mga tao na hindi nakikita yung mga nagagawa ni VP Sara Duterte. Di ba? Maliit nga lang yung pundo niya pero napakaraming Vice President o OVP satellite office kung saan-saan sa sulok ng bansa natin. 400 plus yan ayon kay VP Sara Duterte. Tapos ngayon, pupunta siya doon sa Qatar para kumustahin yung Filipino community doon, yung mga OFW, basta lahat ng mga Filipino community. Sasabihin nga na maghatid lang daw ng fake news si VP Sara Duterte. Grabe yung paninira nila kay VP Sara Duterte, pero kahit ano pang paninira nila, hindi po magbabago ang tingin ng taong bayan kay VP Sara Duterte dahil si VP Sara Duterte ay nagtatrabaho po ng maayos. Nagtatrabaho po ng maayos. Yung mga sinasabi nila dito, sila yung nag-fake news. Ang sabi naman dito ni Joselito Rosemary Garcia, bibisita para hikayatin ang mga OFW na magalit sa gobyerno at halip na tumulong mapaunlad ang bansa, puro kasinungalingan na naman ang gagawin doon. Kita mo, sila yung gumagawa ng fake news, gumagawa ng kwento para masiraan si VP Sara Duterte. Tatlong comment na yan na mga anti-Sara Duterte. Sasagutin natin. Sila ang gumagawa ng fake news para masira si VP Sara Duterte. Gumagawa ng kwento. Kaya yung mga tao na nakakabasa dito at mga uto-uto din, maniniwala sa mga sinasabi dito. Kaya ito silang mga tao na to ang naninira kay VP Sara Duterte at sila yung gumagawa ng fake news. Fake news tong sinasabi nila, di ba? Ayon naman dito ni Gilbert Bakrang, punta ng Qatar para pabida pero yung bayan ng Davao binabaha. Wow. Kahit saan po ngayon pag umuulan binabaha po. Ang Metro Manila, bakit? Kahit hindi gaano kalakas ang ulan, binabaha na. Lahat ng lugar kayo o halos lahat ng lugar ngayon, kunting baha o kunting ulan, baha na. Wala pong lugar ngayon na hindi gaano binabaha sa panahon ngayon dahil po 'yan sa climate change, di ba? Di ba? Oh, dito sa Manila, yung bagyo na sinasabi na napakaraming flood control project, bakit binabaha? O di ba? Bakit binabaha? Lahat ng lugar may binabaha po talaga kapag malakas ang ulan. Hindi po talaga yan maiiwasan. Puro paninira sa mga Duterte yung mga ginagawa nila dito yung mga comments eh. Sabi dito ni Nicanor, hulihin na yan, nilustay lang ang pira ng bayan. Oh, di ba? Ang lalakas lang magsalita mga kababayan. Wala naman napatunayan o hindi naman napatunayan na talagang naglustay si VP Sara Duterte ng kaban o pira ng bayan, di ba? Ginastos po niya ng tama ang pira na hawak niya. Itong mga tao na gustong pabagsak kay VP Sara Duterte, mga kababayan, yung mga kasinungalingan na sinasabi nila, yan ang paninira nila kay VP Sara Duterte dahil gusto nila mapabagsak si VP Sara Duterte. Pero kahit ano pong paninira nila, hindi po sila magtatagumpay dahil mas lalong napakarami po ang nagmamahal kay VP Sara Duterte at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Baka siguro mga ano lang ito mga account kunyari ba, di ba? Account kunyari. Sabi naman dito ni Eric, mas maganda siguro bisitahin ang mga binabaha sa lugar sa Mindanao. Uy. Napakalaki po ang Pilipinas at yung mga baha na yan may mga nakatukang mga opisyal po para dyan. May nakatuka po. Bakit si Pangulong Bongbong Marcos wala po ba siya mga secretaries in case na may mga baha, may mga sila ang mag-aasikaso dyan, di ba? Hindi si VP Sara Duterte ang mag-aano dyan dahil may mga taong nakatuka dyan, di ba? Naka-assign dyan. Anong ginagawa ni Sara Duterte sa Qatar? Ano yan, di ba? Tulong, trabaho. Pupunta sa Qatar para kumustahin ang mga Filipino community doon kung ano ang mga problema nila at kung ano ang pangangailangan nila na hindi na ibigay sa gobyerno, di ba? Ganon po 'yon. Hindi 'yon puro paninira lang ang sinasabi nila dito.
Walang makukuha sa paninira na hindi naman totoo o gawa-gawa lamang na kwento. Ang sabi dito ni Pert Aguilar, nung may nakakulong na mga OFW dahil sa pagrally na nila, hindi mo naisip puntahan at hinayaan mo pro si BBM ang gumawa ng hakbang para maabsilto sila. Ngayon, pupunta para Inday Sayat. Kita mo lang mga kababayan, grabing paninira nila kay VP Sara Duterte. Grabe ang paninira nila kay VP Sara Duterte. Kahit anong gawin nilang paninira kay VP Sara Duterte, hindi yan iepekto dahil napakaraming nagmamahal kay VP Sara Duterte. Yung mga comment nito, baka ito yung mga taong kasama dyan sa mga grupo na gusto magpabagsak kay VP Sara Duterte o mga account nila ito, mga kababayan. Ang sabi naman dito ni Nati Tablati Bacalya, kahit di na siya bumalik, hindi na raw bumalik si VP Sara Duterte. Galing magsalita. Ang galing magsalita, akala mo may nagawa sa bayan, mga kababayan, di ba? Itong mga naninira kay VP Sara Duterte, ito yung mga nagbubulagang mga tao sa bansa natin na hindi nila nakikita kung ano ang nagawa ni VP Sara Duterte sa bansang Pilipinas. Kasi yung mga ginagawang maganda ni VP Sara Duterte sa Pilipinas, hindi po iyan binabalita sa mga mainstream media. Yung pagpunta ni VP Sara Duterte sa iba't ibang lugar, kahit sa mga bundok, naghatid ng mga tulong, hindi po iyan binabalita, kaya hindi nila alam kung ano ang ginagawa ni VP Sara Duterte. Dahil tanging mga vlogger lang ang talagang sumusuporta kay VP Sara Duterte at saka yung isang news blast na nagre-report news blast sa SMNI. Pero yung ibang mga mainstream media dyan, malalaking network, hindi po nila yan binabalita kung ano o maganda ang ginagawa ni VP Sara Duterte. Yung mga magaganda na ginagawa niya, yung pagpunta sa iba't ibang lugar para mamimigay o maghatid ng tulong sa kanyang mga opisina o mga opisina niya naghatid ng mga tulong sa mga Pilipino, hindi po yan nilalabas sa balita. Wala kang balita na makikita dyan sa mga mainstream media. Kayo mga taong nanonood lang dyan sa TV, sa mga balita, hindi talaga nila malalaman. Kung dyan lang sila umaasa sa balita, dyan sa TV, napapanood nila, hindi nila makikita yung mga ginagawa ni VP Sara Duterte na kabutihan para sa taong bayan, yung mga tulong. Kaya itong mga taong na to, nagbulag-bulagan. Pero kung bagbabasihan natin sa mga taong nagmamahal kay VP Sara Duterte, napakarami po ang nagmamahal sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte at kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit anong paninira nyo dyan, hindi nyo nakikita kung ano ang mga kabutihang dulot ang nagawa ng mga Duterte. Di ba? Yung nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinatahimik yung mga kriminal, yung mga gumagamit ng druga, nawala, unti-unting nawawala, o halos naubos na nga, na nagbago na sila, maraming nagbago. Ngayon, makinig kayo sa balita, sa mga TV nyo, kung ano ang mga binabalita ngayon. Maraming hindi kaya-ayang mga balita ang ating mapapanood at mapapakinggan, di ba? Pero sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, maririnig niyo po ba yan maraming mga balita na mga krimen na nangyayari? Di ba? Yung mga batang babae na mga mandurukot, mga hold up, hindi mo yan gaano maririnig sa balita, bibihira lang. Kapag may marinig kang balita ganyan na may batang babae ginano ng isang adik, ilang araw pa lang huli na kaagad yan, yung gumawa ng krimen na yan, huli kaagad, di ba? Ganon kahigpit si Pangulong Rodrigo Duterte noon. Kaya yung mga tao dyan na gumagawa-gawa ng kwento para pabagsakin ang mga Duterte, yan yung mga taong nagbulag-bulagan. Hindi po natin alam kung bakit. Hindi po natin alam
Parang si Dilima lang yan at sila. Parang sila ni Dilima lang yan, Jukno at saka Trililing. Parang sila lang yan, kaugali nila yan mga kababayan. Mga kababayan, ano po bang masasabi nyo dito sa mga taong lakas manira kay VP Sara Duterte? Gumagawa-gawa po ng kwento. Kahit pumunta sa Qatar para bumisita sa mga OFW doon, mga community, Filipino community, yung Filipino community doon, kinukumusta niya kung ano ang kalagayan nila doon, okay ba, gagawa-gawa nila ng kwentong hindi maganda o paninira kay VP Sara Duterte. Para sa akin, kahit anong gawin nila, hindi nila mapabagsak si VP Sara Duterte, dahil kapag nasa katotohanan ka, malabo kang mapabagsak ng mga taong may pansariling interes lamang. Ngayon, pakinggan naman po natin yung sinasabi ni DILG Secretary John B. Cremulya na pwedeng makapag-oath na si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Netherlands, The Hague, sa ICC. Pakinggan po natin. We recognize the victory of former President PRD. Siya ang binigay ng COMELEC na mayor. Inalaga siya, na-proclaim siya a day after elections. Overwhelming mandate. So, we recognize him as the mayor. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa international ay sa ICC kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Kasi kailangan mag-oath siya to as yung officer. So, in his absence, the vice mayor will be there. Pero ang number one concern natin makapag-oath siya. Kasi kailangan at basically president. So, in his incapacity na hindi na kaya magsilbi, ang vice mayor muna ang vice mayor. But he recognized RBRD as the duly elected mayor. Yan mga kababayan, pwede na pong makapag-oath si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa ICC sa Netherlands, sa The Hague, dahil magpapadala nga po daw si DILG Secretary John B. Cremulya doon para makapag-oath na si Pangulong Rodrigo Duterte bilang elected mayor ng Davao City. Kaya exciting po ito mga kababayan, talagang magsiselebrate na po ang mga OFW na nando doon palagi kapag maideklara na talaga o makapag-oath na talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. At yan na po, hudyat na po yan sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas mga kababayan. In Jesus name, Panginoon po ang masusunod, hindi po ang taong may mga pansariling interes lamang. Makakauwi po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hudyat na po yan para makakauwi na po siya sa Pilipinas. At yung mga gumagawa-gawa ng kwento kay VP Sara Duterte, sana makapag-isip-isip kayo at makita nyo po sana kung gaano kalaki ang nagawang trabaho ni VP Sara Duterte para sa taong bayan. Huwag po tayong magbulag-bulagan. So yun lang po mga kababayan. Ano po bang masasabi nyo dito sa mga taong ganito? At ano po bang masasabi nyo na ngayon makapag-oath na rin po si Pangulong Rodrigo Duterte, at sana payagan ng ICC yan na pwede siya mag-oath doon. At sana nga sa Pilipinas siya makapag-oath para pinakamaganda yan sa lahat. Siguradong masaya ang sambayan ng Pilipino na mga nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte. So yun mga kababayan, ingat po kayo at maraming salamat po sa suporta nyo. At kung sana kalimutan, i-like ang video at paki-subscribe po kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko po, Edners Vlog po, Edners Vlog. At i-comment nyo po kung ano po ang masasabi nyo dito sa ating binabalita ngayon.